We acknowledge your presence in this place, Lord Jesus. You are the Prince of Peace. In your presence, there is fullness of joy. Punuin mo ng kagalakan ng aming mga puso ngayong umaga. And Lord, continue to bless our hearts with intention, O God, to listen to your words, with intention to worship and honor you in this place. Salamat po ng marami. Lord, we ask for the calmness na dulot, Panginoon, ng iyong presensya sa aming pagsamba. Let the peace and the calmness, O God, of your presence be with us this morning. Salamat po ng marami. Aming Ama sa langit, thank you, Holy Spirit. We give you all the glory, the honor, and worship and adoration, now and forever. In Jesus' name, amen and amen. Palapakan natin ng malakas sa Panginoon. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Kung kayo po ay may Bible, pagkatapos po lahat ng kamay na may mga Biblia, please open your Bible in the Gospel of St. John, chapter 16, verse 31. Sabi po rito, Jesus asked, "Do you finally believe? But the time is coming. Indeed, it is here now, when you will be scattered, each one going his own way, leaving me alone. Yet I am not alone, because the Father is with me. I have told you all this, so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart, because I have overcome the world." Salamat po ng marami, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalaan mo ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise the Lord. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo. Praise the Lord. Hallelujah. Yung sinabi ng Panginoon, sabi niya rito, sa verse 33, "Here on earth, you will have many trials and sorrows." Sa daigdig daw na ito, ay marami tayong mga pagsubok at mga kapighatian. Amen. So number one reason, sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4, "Because the God of this world is no other than Satan." Ang Diyos daw ng daigdig na ito ay walang iba kundi si Satanas. Kaya mapapansin ho natin, doon sa temptation ni Jesus Christ, siya ho ay tinukso ni Satanas at ang sabi sa kanya, "Nakikita mo ba ang lahat ng kagandahan ng sanlibutan ito? The splendor of this world, I will give it to you if you will worship me." So siya ang Diyos ng sanlibutan at Diyos na mayroon pong kakayahang mag-offer ng lahat, especially ho, pleasure. Amen? At ano ang kapalit ng pleasure? Pagsamba. So the moment na ang isip natin at puso ay nandun na ho sa pleasure ng mga bagay sa mundong ito, ibig sabihin yan, it is automatic na ano?
Hindi mo man sinasamba si Satanas na may sungay, nagbabaga ang mata, may pangil, at may salakot at buntot. Hindi mo man sinasamba ng ganon. Pero ganon ang katalino demonyo. Amen. Ang importante sa kanya ay mailayo kanya sa Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng mga pleasure. Kaya mapapansin ninyo, kahit nandito tayo sa gawain ng Panginoon, present ka physically, pero yung isip at puso mo ay nandun sa mga pleasure ng mundo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa 1 John chapter 2 verse 15, huwag niyong ibigin ang mga bagay sa sanlibutan ito. The moment ang atin pong isip at ang ating puso ay nandun sa mga bagay sa mundong ito at yung pleasure ng mundong itong hinahanap natin, it is automatically you are not loving the Father with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, with all of your strength, kundi ang minamahal na natin ay ang mga bagay sa mundong ito. Therefore, you are separated from God and you are worshiping the devil. Amen. Alam niyo ho, sa salitang kanto, hindi ho ganon ka-T-A-N-G-A si Satanas para sambahin mo siya at pilitin kanyang sambahin na may sungay, pangit ang mukha, may pangil, nagbabaga ang mata, may salakot at may buntot, na typical na imahe ni Satanas na pinapakita kung gaano ang itsura ng demonyo. Hindi siya ganun ka-T-A-N-G-A. Dahil kapag sinamba mo siya, ng ganun ang itsura niya, matatakot ka sa kanya. Sundan niyo po? So ano ang pinapakita niya? To separate us from the presence of God, to separate us from God, ay yung mga bagay sa mundong ito na nagdudulot ng pleasure sa atin. Amen. At mapapansin ho ninyo, mayroon pong mga pleasure na ini-enjoy natin, pero napapansin nyo ba, apart from the presence of God, ang dami pong troubles. Walang kapayapaan. Puro takot. Walang assurance. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Ang taktika ng kaaway ay ilayo ka sa Kanya dahil alam niya na kapag nailayo ka niya sa Kanya, wala kang magagawa. At inilalayo tayo ng kaaway sa pamamagitan ng mga pleasure na ito. Nang dulot nito ay troubles at sorrows. Amen. Example, wrong relationships. Ang dulot niya na ay pleasure, pero wala kang kapayapaan. Wala kang kagalakan. Ang maghabol ng pera, kailangan natin ng pera. Taas ang kamay dito ng hindi nangangailangan ng pera. Lahat talaga. Mukhang nagmumukhang. Kailangan natin ng pera. Pero sabi po ni Pablo kay Timothy, ang sino man daw nagmamahal sa salapi, ay mapapariwara ang buhay at mawawasak ang kanyang pananampalataya. Kaya ang buhay natin ay punong-puno ng troubles. Kahit ang lahat ng bagay sa mundong ito ay nagdudulot sa atin ng pleasure. Meron kang ganito, nakakuha ka ng ganito, nakabili ka ng ganyan, na-achieve mo ang ganito. Apart from the presence of God, punong-puno ka ng troubles. Amen. Taas ang kamay dito ng gusto na talagang maayos ang buhay. Alam niyo, ang isang palatandaan ng maayos ang buhay, payapa. Amen. Nakikinig ko ba kayo? Tingnan niyo yung mga nakahiga sa ataol, payapa na sila.
May problema pa ba sila? Sino na mo problema? Amen? So ngayong umaga, gusto kong ibahagi sa inyo yung tinatawag na kapayapaan, our peace in the midst of trials. Amen? Balikan ko. Sabi ng Panginoon, here on earth, sabi niya, you will have many trials and sorrows. You will have. Kaya, ang tao na mayroon pong trials at mayroon pong sorrows ay normal. Ang hindi normal, yung may trials ka at may sorrows, pero hindi mo kayang i-handle ang trials at sorrows dahil na-overcome ka ng takot at nawawala sa iyo ang kapayapaan. Normal na tayo ay makaranas ng trials at sorrows. Kasi sa mundong ito, walang bagay na nananatili. Lahat ay nawawala, lahat ay pansamantala. Amen? Ulitin ko, normal ang may trials at may sorrows. Ang hindi normal, kapag may trials ka at may sorrows ka, na wala ng kapayapaan sa iyo. Nararatel ka, natatakot ka, hindi mo na maintindihan ang gagawin mo hanggang sa magkamali ka na naman ng mga desisyon dahil na-overwhelm ka ng trials at ng sorrows mo. Napapansin niyo yan kapag natataranta ka, nagkakamali ka ng gawa at desisyon sa buhay. At dahil nawala ang kapayapaan, nagkapatong-patong ang lahat ng mga problema natin sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, relax lang. Amen? Hallelujah. So, ano ba yung kapayapaan? Mayroon pong dalawang kapayapaan or peace na dinidescribe sa Bible. Number 1 is the peace with God. And number 2 is the peace of God. Ano daw yung peace with God? Naalala nyo kapag tayo nagsisimba? Sa loob ng simbahan, peace be with you. Peace be with you. Amen? So, itong kapayapaang ito, na sinasabi, peace with God, ito ho ay natatanggap natin sa pamamagitan ng atin pong tinatawag na relationship with God. Restored relationship with God. Taas ang kamay dito na may kapayapaan, may kaaway. O walang umaamin. Taas ang kamay ng may kaaway. At yung mahilig mang-away. Okay. Pag may kaaway ka, may kapayapaan ka? Ha? The moment na naaalala mo yung taong nang aaway sa iyo at gumawa sa iyo ng hindi maganda, nawawala ang kapayapaan mo, napapalitan ng inis at napapalitan ng galit. At ang sabi ng Bible, we are God's enemies before. Dahil sa ating kasalanan, ang Diyos ay banal at ayaw niya ng kasalanan. Dahil tayo nagpapatuloy sa pagkakasala, ang Diyos ay nagagalit sa atin, kaya ang tawag sa atin ay mga kaaway ng Diyos. And therefore, kung tayo kaaway ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. At makinig po tayo, isa sa mga reason kung bakit wala tayong kapayapaan ay dahil mayroon tayong ginagawang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Susundan niyo ho. Hello. Tingnan niyo yung mga taong mga naggumagamit ng droga, nagtutulak. Amen? Lahat ng tingin nila sa isang tao, lalo na kapag lalaki na pag nakaporma ng parang nakagupit ng at parang mukhang kilos pulis, pero barangay tanod pala.
Akala nila pulis lagi silang aligaga, lagi silang takot. Amen? Alam niyo bakit? Kasi every time na tayo may kasalanan, tandaan natin, lagi tayong mayroong accountability sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya ho, ang tao ho ay natatakot. Nasundan niyo ho? Hallelujah. Glory to Jesus. So, primarily, itong kapayapaan, the peace with God, ito ho ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo na ating Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, yung relationship natin, nagkaroon tayo ng tinatawag na reconciliation sa Diyos. Amen. Na-reconcile tayo sa Kanya. Kaya ang tawag sa atin ng Diyos, sabi ng Biblia, we are no longer His enemies, but we are His friends. Amen. So kapag kaibigan, restored relationship, nagkakaroon ka ng tinatawag na kapayapaan sa Diyos. Amen? Romans chapter 5, sabi rito, verse 1, therefore, since we have been justified, dahil pinatawad tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, dahil sa Kanyang ginawa sa krus, sabi niya rito, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Amen? At makinig kayo. Ang peace with God is a foundation relationship. Sa madalit sabi, ang ating relationship ay dinidetermina ng kapayapaan kung ayos ang relationship natin sa Kanya. Alam niyo ba yung peace? Sabi nung isang nabasa ko, ang kapayapaan daw ho ay para pong umpire ng baseball. Siya yung nagsasabi kong out or in. Siya yung nagsasabi kong foul. Tingnan nyo. Pag gumawa ka ng isang desisyon at wala kang kapayapaan, ibig sabihin yan, nagsasabi ang Diyos sa atin na mali ang ating desisyon, kaya wala kang kapayapaan. Doon sa mga kabataang nagtatago ng kanilang relationships, sasabihin ko sa inyo, kapag ang relationship na yan ay hindi tama at mayroon kayong ginagawa, wala kayong gagawin kundi magtago ng magtago ng magtago. Wala kayong kapayapaan. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. So, sabi niya rito, peace with God is a foundation relationship. Di ba napapansin nyo? Kapag maayos ang relationship ng bawat isa, special ang Diyos, di ba payapa sa loob ng bahay? Di ba ang kapayapaang yan na resulta ng relationship na maganda, nag-create ng magandang atmosphere at ambience sa loob ng bahay? Kapag ang atin pong relationship ay hindi tama sa harapan ng Panginoon, nag-i-invite ito ng troubles. Amen. Tingnan niyo si Jonah. Maayos ang kanyang relationship sa Diyos, pero nang inutusan siya ng Diyos na gumawa, na gawin ang bagay na ito, to preach the gospel to Nineveh, sumuway siya. Ang pagsuway ba ay nakakasira sa relationship o hindi? Nakakasira. Sumuway ba si Jonah? Anong nangyari sa kanya? Sa kanyang pagsuway, break niya ang kanyang relationship sa Diyos. Anong nangyari sa kanya? Hinabol siya ng troubles. Kahit sa ating relationship sa loob ng bahay, mga anak sa magulang, kapag hindi tama ang ating relationship sa ating mga magulang, habulin ka ng troubles. Amen. Wala kang kapayapaan.
Amen. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang maging katulad ni Jonah? Hello? Baka mamaya pati yung isda, tanggihan ka. Sabi, yay! Amen? Hallelujah! So while the peace of God, makinig kayo mabuti, the peace of God is the result of inner tranquility and confidence that comes from that relationship. So sa madalit sabi, kapag mayroon ka ng peace with God, dahil maayos ng relationship mo sa Kanya, doon ka lamang nagkakaroon ng peace of God sa loob. Amen. Now, ano ba yung peace of God? This peace is an inner state of calmness. Kinig kayo. Pag may problema ka, may troubles ka, may trials ka, may atake ka ng kaaway, pero alam mo na maayos ang relationship mo sa Diyos. Sino ang Diyos na ito? Siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may hawak ng lahat, may kontrol ng lahat, ay may kakayahang baguhin ang lahat. Sa palagay mo, magkakaroon ka pa ng troubles. Hello? Ang Diyos na ito ang may kakayahang magpala sa iyo sa panahon ng kakulangan mo, maayos ang relationship mo sa Kanya, sa palagay mo, matataranta ka kapag wala kang pera. Titigan mo yung katabi mo. Matataranta ka ba kapag wala ka ng pera? Alam nyo, ang natataranta lang at natatakot kapag may problema, kapag walang pera, kapag may sakit, yung alam niya na ang connection niya sa Diyos ay wala na. Amen. Now, makinig mabuti. Huwag mong katakutan ang trials, huwag mong katakutan ang demonyo, huwag mong katakutan ang problema. Ang katakutan mo, yung maputol yung relationship mo sa Kanya. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, in this earth, you have many troubles and sorrows. Given ang trials at sorrows, hindi natin dapat katakutan yan kasi sinabi ng Panginoon that you will have. Ang katakutan mo, yung mawala ang relationship mo sa Kanya dahil wala kang magagawa sa panahon ng troubles at ng trials mo. Amen? Kaya yung mga tao na kapag may problema, lalong lumalayo, sabi mo sa katabi mo, tutudasin ka ng demonyo. Yung mga taong nagtatago kapag may ginagawa, sabi mo sa katabi mo, tutudasin ka ng demonyo. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Kaya sabi niya, it is a supernatural gift that surpasses human understanding. Anong sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo doon sa Pilipos? Pray in all circumstances, and the peace of God that transcends all understanding shall guard your minds and shall guard your hearts. Bakit? Ang atake ng troubles at takot, nandito sa isip at nandito sa emosyon. Amen? Kaya sabi niya rito, it is a supernatural gift that surpasses human understanding and can be experienced. Hello. Even in difficult situations. Mararanasan daw natin yung kapayapaan na yan ng Diyos sa ating mga puso. Kahit sa gitna ng mga kaguluhan, sa gitna ng mga problema at mga mahihirap na sitwasyon. John says in John chapter 4 verse 27, 14, peace I live with you. My peace I give you. I do not give you, or I do not give to you as the world gives. Ang kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, at ang kapayapaang ito ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan. Ano ba ang kapayapaang binibigay ng sanlibutan? Anong kapayapaang binigay ng sanlibutan? Kinig kayo. Anong binibigay na kapayapaan ng sanlibutan? Security. False security. Ano ibig sabihin nito?
Kapag nakapagtapos ka na, may trabaho ka na, maging stable ang buhay mo, mayroon kang security, pero makinig ka mabuti, apart from God, wala kang kapayapaan. Amen? Kapag may bahay ka na, at mayroong bakod na mataas, at mayroong pang Doberman na bantay, that is full security. Yes, nakabakod, may Doberman, may security, nakatira ka sa isang mayamang village. Pero yung taong nakatira sa loob ng bahay, kapag wala ka kay Kristo, wala kang kapayapaan. Amen? Kaya nga nagpatayo ng mataas na pader eh. Kaya nga naglagay ng security eh. Nagdagdag pa ng mga maraming aso, naglagay pa ng mga maraming CCTV cameras. Bakit? Kasi walang kapayapaan. Amen? At yun yung mga taong walang-wala, yung sa bukid. Amen? Umakit kami nung minsan sa bukid, doon sa amin pong farm. Farm. Sarap ng buhay nila. Sabi ni Toto sa akin habang naglalakad kami pa uwi, Pa, hindi ako magsasawa dito. Bakit? Ang sarap ng hangin. Air condition, tagusan yung aircon. Yung hampas ng mga puno, yung tunog ng mga ibon. Amen? Hello? Anong dulot ng mundong ito? False security. Amen. Alam niyo, may kwento ko sa inyo. Natakot, nung ako ho ay bata pa, ang hilig ko hong maglaro sa probinsya. May yung mga habulan. Minsan, may mga kalaro ako. Basta elementary pa kami siguro, mga grade 3, yung mga ganyan. Habang naghahabulan kami, nakita ko ng isang pulis na lasing na barkada, kaibigan ng lolo ko. Sabi sa akin, Toy, yung manok na yan, habulin mo, ha? Sabi sa akin, hulihin mo, ibigay mo sa akin. Alam niyo, natakot ako. Tumakbo ako, kumaripas ako ng takbo at nagtago sa ilalim ng kama. Hindi ako lumabas. Tapos habang narinig ko yung tatay at nanay ko na nagkukwentuhan doon sa tindahan na wala na yung mga pulis, doon lang ho ako lumabas. Hello? Iba ho ang dulot ng takot. Nakikinig ho ba kayo? Sabi niya, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Yung pangakong yan sa Bible, sabi ng mga Bible scholars, binanggit sa Biblia 365 times. To assure us, dahil mayroon pong 365 days a year, sinasabi ng Panginoon, huwag kang dapat matakot araw-araw. Ano man ang trials mo, ano man ang troubles na pinagdadaanan mo, hindi ka dapat matakot at binanggit ng Panginoon yan 365 times. Sino nagbanggit? Ang Diyos na may kakayahang magpala, ang Diyos na may kakayahang kumontrol at magbago ng ating sitwasyon. Bakit tayo natatakot? Ang alam natin, kapag may takot, mayroong nangyayaring hindi maganda sa ating relationship sa Kanya. Amen? Hallelujah. Now, our peace comes from Jesus. Walang ibang source ng kapayapaan kundi si Jesus. Ang kapayapaan is not the absence or the presence of conflict or absence of conflicts. Na kapag walang gera, may kapayapaan. Amen? Na kahit tumigil ang gera sa Ukraine at Russia, kahit tumigil ang gera sa Middle East, individually, ang tao, mayroon pa rin troubles.
So ang kapayapaan is not the absence of conflict or troubles. Na kapag wala ka ng troubles, kapag wala ka ng trials, payapa ka na? Hindi ho. Alam niyo bakit? Kasi kahit wala kang troubles at wala kang trials, kapag hindi maayos ang relationship mo sa Diyos, may trouble ka pa rin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kung gusto mong maayos ang relationship mo sa Kanya, diyan pa lang. Sabi mo sa katabi mo, kung gusto mong maayos ang relationship mo sa Kanya, lagi mo siyang unahin. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Hallelujah. Sabi ng verse 33, I have told you this, so that you may have peace in me. Pag binasa ninyo, makinig kayo, pag binasa ninyo ang buong John chapter 16, una, tingnan nyo ha, bakit ba nagkaroon ng trouble sa mga disipulo? Una, may binanggit ang Panginoon sa verse 1. Sabi niya rito, I have told you these things so that you won't abandon your faith. Pinapauna ko na sa inyo, upang hindi nyo talikuran ang inyong pananampalataya. Anong sinasabi sa verse 2? For you will be expelled from the synagogues, and the time is coming when those who kill you will think they are doing a holy service for the Lord. Ano ang cause ng troubles? Bakit sinabi ng Panginoon ito? Number 1 is persecutions. Amen. Pangalawang reason kung bakit sinabi ng Panginoon, you will have peace in me. Unang reason ng kanilang troubles is persecutions. At pangalawa, nung sinabi ng Panginoon, anong sabi niya rito? May sinabi ang Panginoon, sabi niya, but now I am going away to the one who sent me, and no one of you is asking where I am going. Instead, you grieve because of what I have told you. Na-trouble sila nang sabihin ng Panginoon sa kanila, aalis na ako at babalik na ako sa aking Ama. Nakikinig ko ba kayo? Alam nyo, hindi sila natarantat, natakot doon sa persecutions. Natakot sila ng todo nang sabihin ng Panginoon, aalis na ako at babalik na ako sa aking Ama. Hello. Nakita ninyo yung bigat ng pangangailangan ng mga disipulo kay Kristo? Yung alam nila na nagbibigay sa Kanya ng kapayapaan, yung alam nila na nagpo-provide sa kanila, yung alam nila na kasama nila na makapangyarihan na nagpapatigil ng dagat, nagpapalayas ng mga demonyo, at nagpapalakad ng pilay, nagpapadilat ng mga bulag, pagkatapos iiwanan sila. Alam nyo, makinig kayo mabuti. Anong meron kay Kristo? Totoong security. Amen. At ang anumang security sa mundo, kapag nawala, matatakot ka. Si Jesus Christ ang totoong source ng security. Amen. Alam ng mga disipulong, secured sila kapag kasama nila ang Panginoon. Payapa sila. Pero nung sinabi ng Panginoon, aalis ako at babalik ako sa aking Ama, natakot sila. Sa madalit sabi, ang totoong security ay walang iba kundi si Kristo. Matakot ka kapag nawala si Kristo. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. In Isaiah chapter 9 verse 6, anong sabi diyan? For a child is born to us, a son is given to us, the government will rest on His shoulders. Ang pamamahala, ang kapamahalaan ay nakaatang sa Kanyang balikat. Ibig sabihin nito, si Jesus ang may kapangyarihan at kakayahan na pamahalaan ang lahat kasama ng trials at troubles natin. Kayang pamahalaan ng Panginoon ang lahat ng ito. Siyang may control ng trials at lahat ng trouble sa buhay natin.
Amen. Hello. And He will be called Wonderful Counselor, the mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. His government and its peace will never end. Ang kanyang gobyerno, ang kanyang pamahalaan at ang kanyang kapayapaan ay ano? Kailanman ay hindi matatapos. Hello. Kasama niyo ba si Kristo? Kasama ba natin si Lord? Amen? Alam niyo, nung panahon ni Jonah, bagamat siya ay nasa loob ng tiyan ng isda dahil sa kanyang pagsuway, kasama pa rin ba ni Jonah si Lord? Kasama pa rin sa kanyang pagsuway para lang maituwid at maayos ang kanyang paglilingkod. Yung tatlong kalalakihan, si Meshach, Shadrach at Abednego, nang tinapon doon sa nagbabagang apoy, naglalagablab na apoy, kasama ba nila si Lord? Natakot ba sila? Bakit hindi sila natakot? Hindi lang nila kasama si Lord. Alam natin ang kanilang relationship. Hindi nila kinompromise ang Diyos na kahit anong mangyari, hindi sila lumuhod sa ribultong pinagawa ni Nebuchadnezzar. Anong ibig sabihin nito? Matakot ka kapag meron ka ng ibang Diyos maliban sa Kanya at nawala ang relationship mo sa Kanya. Amen? Ang isang taong maayos sa kanyang relationship sa Diyos na hindi niya kinokompromise sa kanyang pananampalataya kahit sa gitna ng naglalaglab na apoy at kahit sa gitna ng mga gutom na leon kasama ni Daniel, hindi ka dapat matakot sapagkat kasama mo ang prinsipe ng kapayapaan na may kapamahalaan at kontrol ng lahat. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang solusyon, ayusin mo ang relationship mo sa Kanya. Hindi yung relationship mo sa katabi mo. Amen? Kasi susunod na yan. Palakpakan natin ng malakas sa Panginoon. Yung malakas sa palakpak, hallelujah! Glory to Jesus. Anong sabi ng Panginoon? Huwag kayong mabalisa sa aking pagkawala. Kasi kapag ako'y nanatili niyong kasama, hindi ko sa inyo maipapadala ang banal na Espiritu Santo. Sabi niya dito, John chapter 16 verse 7, but in fact, it is best for you that I go away, because if I don't, the advocate won't come. If I do go away, then I will send him to you. Sinong ipapadala sa atin? Ang banal na Espiritu. He is His advocate who will abide in us forever. Ano bang ibig sabihin ng advocate? Representative. Nung kasama ng mga disipulo si Jesus Christ, nasa physical body siya, mag-isa lang siya. Nakikinig ko ba kayo? So limitado siya sa kanyang kilos at galaw. Ngayon, nang umakyat siya sa langit, sa kanyang muling pagkabuhay, sinugo niya ang banal na Espiritu Santo as His advocate. At hindi lamang natin siya kasama, kundi nananahan siya sa atin. He is not only with us, but He is in us. At anong sabi ng paboritong verse ni Sister Angie? 1 John chapter 4 verse 4, greater is He who is in me than he who is in the world. Sino yon? That is the Holy Spirit, the advocate of Jesus Christ. He represented the Lord at siya'y nananahan sa atin at kasama natin kahit saan ka magpunta. Ano man ang trouble sa kinakaharap mo. Amen. Sino pinapanahan dito ng Espiritu Santo? Taas ang kamay.
greater is He. Ang problema kapag nandyan na, parang hindi na greater is He. Palakpakan natin ng malakas sa Panginoon. Hallelujah. Yung malakas sa palakpak sa Panginoon. Hallelujah. The Holy Spirit is His advocate, representative. Kaya nga kapag may trials, anong sabi ng Panginoon sa kanila? Kapag hinarap kayo sa sinagoga, huwag kayong matakot sapagkat hindi kayo magsasalita kundi ang Espiritu Santong nasa inyo. Amen? So kapag wala ang Espiritu Santo sa atin, sinong salita ng salita? Kapag wala ang Espiritu Santo, sinong maingay? Parang walang nagsasalita. Kapag wala ang Espiritu Santo, sino ang maingay? Sabi nila, ang maingay, si nanay. Lalo kapag walang pera at wala ang Espiritu Santo, ang maingay ay kapag wala ang Espiritu Santo at kapag hindi na paghainan si tatay, sinong maingay? Makinig kayo mabuti. Sabi niya, the advocate would come, if I do go away, then I will send him to you. Makinig kayo mabuti. Sabi ng Panginoon, I will be with you in representation of the Holy Spirit as His advocate. Hindi lang natin siya kasama, kundi nananahan sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, if God is with us, who can be against us? Sabi mo sa katabi mo, relax lang, relax lang. Palakpakan natin ang malakas sa Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to God. So, the peace comes from Jesus through the Holy Spirit at pagkatapos ay through His death and resurrection. Anong sabi ng Panginoon doon sa John chapter 16 verse 19 to 20? Kinabagabag itong mga alagad kasi aalis si Jesus Christ. Hindi nila maintindihan yung sinasabi ng Panginoon. Pero ang sinasabi ng Panginoon, aalis ako pansamantala at malulungkot kayo. Pero pagdating ng ilang sandali, magsasaya kayo. Bakit? Sa aking pag-alis, ako'y mamamatay. Ngunit pagdating ng 3 araw, magre-rejoice kayo dahil ako'y muling mabubuhay mula sa mga patay. Amen! So bakit ka magkakaroon ng takot kung alam mo na yung hallelujah, yung ipinako sa krus ng namatay ay muling nabuhay at sa kanyang pag-akyat sa langit, sinugo niyang banal na Espiritu Santo at hindi lamang natin kasama, kundi nanahan ang Espiritu Santo sa atin. Hallelujah! Anong meron? His death and resurrection, it gives us the assurance of victory from all our troubles. Hello? Namamatay ka ba sa troubles mo? Namamatay ka ba sa problema mo? Hello? Hindi ka namamatay. Mayroon lang pinapatay. Sino yung pinapatay? Yung pagkatao natin na nagre-reklamo kapag may troubles. Yung pagkatao natin na panay ang paninisi kapag may problema. Yung pagkatao natin na kapag may troubles, takot na takot, yan ang pinapatay sa atin. Amen. Gusto ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya. Dahil kung paano siyang namatay at hindi siya nahawakan ng kamatayan at muli siyang nabuhay, anong ikakatakot mo kung siya'y nananahan sa iyo? Kung ang nananahan sa iyo
ay hindi na kontrol at nahawakan ng kamatayan, paano ka hahawakan at kokontrolin ng pagsubok at trials mo sa buhay? Nasusundan niyo ho ba? Nakikinig ho ba kayo? Uulitin ko ha. Yung nananahan sa'yo, na namatay at muling nabuhay, hindi nahawakan ng kamatayan, paano ka hahawakan at kukontrolin ng troubles at trials mo at problema mo kung siya'y nananahan sa'yo? Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya lagi mo siyang unahin. Siguradong payapa ka. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah! Yung malakas sa palakpak sa Diyos, glory to Jesus. Tingnan nyo, sabi ng John 16:19-22, Jesus realized they wanted to ask Him about it, so He said, are you asking yourselves what I mean? I said in a little while, you won't see me, hindi mo na ako makikita. But a little while after that, you will see me again. Hello? I tell you the truth, you will weep and mourn over what is going to happen to me. Magluluksa kayo at malulungkot kayo dahil sa mangyayari sa akin, but the world will rejoice. You will grieve, but your grief will suddenly turn to wonderful joy. At ang joy na yan ay dapat nananatili sa atin. Bakit? Kasi hindi na ho namatay si Jesus. Buhay siya na lagi nating kasama in representation of His advocate, the Holy Spirit. Amen. It will be like a woman suffering from the pains of labor. When her child is born, her anguish gives way to joy because she has brought a new baby into the world. Verse 22, so you have sorrow now, but I will see you again. Then you will rejoice, and no one can rob you of that joy. Wala nang pwedeng makapagnakaw ng kagalakan yan. Bakit? Kasi yung kagalakan yan ay bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Kung alam mong si Jesus ay nanatiling buhay, magpakailanman at kasama natin siya, anong dapat nating ikatakot? Dapat mapayapa ka! Hello? Balikan ko yung kwento ko kanina. Nung wala pa ako sa Panginoon, ang biyahe namin sa Talisay, San Francisco, Quezon, ay umaabot ho ng mga 6 hanggang 7 oras. At ang sinasakyan namin doon ay yung mga minibus na maliliit ng upuan ay manipis na kutsyon at yung sandalan ay lawanet, pati yung bintana ay tapos lawanet. Hello? Tapos ang mga kalsada ay parang bako-bako. Alam nyo, kung alam nyo ang lugar ng Quezon, simula doon sa amin, inaatake na ako ng demonyo ng takot. Anong sabi ng demonyo sa akin? Bayad na ako ha, ng ticket. Simula doon sa amin hanggang sa Lucena. Sabi ng demonyo sa akin, bumaba ka na. Maliit ang bus na sinasakyan mo, mababangga ka. Alam nyo, pinakinggan ko yun. Pagdating ng Gumaka, Quezon, bumaba ako ng bus at sumakay ako ng BLTB, malaking bus. Napayapa ako sa BLTB. Pagdating ko sa Lucena, ando na yung bus na sinakyan ko, na maliit. Makinig kayo, wala ho sa sasakyan ang totoong security. Ang totoong security natin ay na kay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung malakas sa palakpak, hallelujah! At kahit ho ngayon may atake pa rin ng demonyo, nung pumunta ako ng Samar, sabi ko sa mga anak ko,
Alam mo, pag umaalis ako, may kinakatakutan ako. Lagi akong inaatake ng demonyo. Ano, pag nasa misyon ka, hindi mo alam ang mangyayari sa'yo. Yung pupuntahan mo, maraming mga tarantadong tao doon. At baka yung eroplano mo, ganito, ganyan, ganyan. Hello? Alam nyo, dahil sa karanasan ko sa bus na yan, nang makilala ko ang Panginoon, yes, may atake, hindi pwedeng wala. Pero ang tanong ko sa iyo, sinong paniniwalaan mo? Yung atake ng demonyo o yung paniniwalaan mo, yung nakatira sa iyo, na kapayapaan sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah! Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Now, sabi ng Panginoon, here on earth, you will have trials and troubles. Paano natin mararanasan ang kapayapaan ng Panginoon na yan? Given that He is the Prince of Peace. Kinakailangan mag-manifest yung kapayapaan na yan sa buhay natin. Praise the Lord. Number 1, it is through prayer. Kahit alam mong si Jesus ang nakatira sa iyo, at kahit alam mong kasama mo si Jesus kahit saan ka magpunta, kapag hindi ka na nananalangin at hindi ka nakikipagniig sa Kanya, pagnanakawan ka ng kapayapaan. Amen? Sabi ng Pilipos chapter 4 verse 6, do not be anxious, huwag kayong mabalisa about anything or everything, but in everything, ngunit sa lahat ng bagay, by prayer and pleading with thanksgiving, let your request be made known to God. Anumang bagay na kinatatakutan mo, dapat manalangin ka, ilatag mo sa Diyos, at ang sabi nito, and the peace of God, which surpass all comprehension, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. May troubles ka? May trials ka? Alam ni Lord, hindi. Alam. So, anong gagawin natin? By prayer. Ang sagot ay panalangin. Eto. Sino dito hindi na makapanalangin? Dahil kapag nananalangin siya, troubled na troubled siya. Taas ang kamay. Yung hindi ka na makapanalangin, nagsisimula ka palang mag-pray, parang umiikot yung puwit mo. Parang balisa ka na, aligaga ka na. Sinong nakakaranas niyan? Uy, praise God, turuan niyo, ako lang natang nagtataas ng kamay. Ha? Amen? Kasi anong ibig sabihin niyan? Kapag ganyan ang nararanasan natin, ibig sabihin niyan, inatake na ng kaaway yung prayer life natin. Amen? Hallelujah. Glory to Jesus. So sabi niya rito, and the peace of God. Anong kapayapaan? The peace of God that transcends all understanding, na hindi kayang unawain ng ating pag-iisip, na hindi kayang abutin kung bakit ka nagkaroon ng kapayapaan na ganyan. Sabi niya, ito ang magbabantay sa ating isip at puso. Katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, the peace of God is like an umpire. Siya ang nagsasabi kung nasa tama ang relationship mo o hindi. Siya ang nagsasabi kung mali at tama ang iyong desisyon. Siya ang nagsasabi na maayos ang lahat, therefore magkakaroon ka ng kapayapaan. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Now, last, through worship. Alam nyo, makinig kayo. Hindi lahat ng kumakanta dito sumasamba. Amen. Hindi lahat ng nandito ay nakakasamba. Alam nyo kung sino nakakasamba? Yung gabi pa lang at pagkagising sa umaga, ang intensyon ng kanyang puso ay talagang hanapin ang Diyos.
Amen? Yung intention ng puso mo na hindi ka sisimba. Yung intention ng puso mo, Lord, gusto kitang maranasan mamaya. Lord, gusto ko maranasan ang yakap mo. Lord, sasambahin kita. Lord, ipapahayag ko sa iyong aking pagmamahal at pag-ibig sa pamamagitan ng aking mga inaawit para sa iyo. At anong sabi rito? Psalm 16:11, You will show me the path, the way of life, granting me the joy of your presence. Hello. Mayroon daw pong gagalakan sa kanyang presensya. At usually, kapag nawala ang kagalakan yan, napapalitan ng takot. At kapag nawala yung tinatawag na kapayapaan, ang takot ang naghahari sa atin. Sino sa inyo talaga ito nakakaranas ng presensya ng Panginoon? Di ba kapag kahit anong problema mo, kapag nandito ka na, naranasan mo ang presensya niya, ang gaan-gaan, payapang-payapa ka. Amen? Pero ako nagtataka, hindi pa nakakasamba, nagsisimula pa lang umupo, tulog na. Payapa na. Hello? Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah. Psalm 22 verse 3, The Lord inhabits the praises of His people. Ang Diyos daw ay nananahan sa papuri at pagsamba ng kanyang bayan. Kaya bumababa ang kanyang presensya, yung ilan umiiyak. Bakit? Nararanasan nila ang presensya ng Panginoon. At kapag dumating ang presensya ng Panginoon, dumadating ang kagalakan at kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Amen? Hallelujah. Glory to Jesus. Mark chapter 4 verse 39. Sabi po rito, nung time ng mga alagad ay nasa kalagitnaan ng dagat. At dumating ang unos at ang bagyo. Nataranta ang mga alagad. Nakalimutan nilang mayroon silang kasama. At natutulog doon sa dulo ng bangka. Nagtalo-talo na ang mga alagad. Nataranta ng mga alagad. Natakot ang mga alagad. Sumigaw ang mga alagad. Anong sabi ng mga alagad? Hindi niya ba alintana ang nangyayari sa atin? Mamamatay tayong lahat, lulubog tayo. Hello. Sabi niya, lulubog tayo. At anong ginawa nila? Ginising nila ang Panginoon mula sa kanyang pagkakatulog. Sabi rito, when Jesus woke up, He rebuked the wind and said to the waves, Silence! Be still! Suddenly, the wind stopped and there was a great calm. Hello? Sabi nito, when Jesus woke up, gisingin mo si Lord sa pamamagitan ng panalangin. Gisingin mo siya sa pamamagitan ng pagsamba. At mananahan siya. Bababa siya. Kakatagpuin ka niya. At kapag bumaba ang kanyang presensya, nag-iiba ang ambience, nag-iiba ang atmosphere, dumarating ang kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang presensya. Amen? Sabi niya, He rebuked the wind and said, Amen? Nananahan ba si Jesus sa atin? Nananahan siya. At anong sabi niya? When you have troubles, kapag hinarap kayo sa sinagoga, hindi kayo magsasalita, kundi ang Banal na Espiritu Santo. Dapat pag may troubles ka,
siguraduhin mo na hindi ikaw ang nagsasalita. Siguraduhin mo na yan ay galing sa Espiritu ng Diyos. He rebuked the wind and said to the waves, silence. Be still. Bakit? Lahat ng bagay ay nalikha ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. And Jesus is the Word of God, the Prince of Peace. Kaya kahit ano man lang sabihin niya, nangyayari. Sumusunod sa Kanya ang lahat. Amen? At ang sabi niya, and there was a great calm. Pwede ba tayong pumikit? And let us imagine kung gaano kalakas ang hangin, kung gaano kalakas ang alon. Imaginin mo kung yan ay parang Yolanda. Pero kasama mo si Lord. Nang gumising siya, tumayo. And he rebuked the wind and said, silence, be still. At anong nangyari? There was a great calm. Hallelujah. There was a great calm. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. And I will be with you nor forsake you. And there was a great calm. In this world, you have many troubles and sorrows. Yung nangyayari sa paligid sa ating bansa, sa Middle East, sa Ukraine at sa Russia, at mga kalamiting hindi pa nababalitaan. He is the Prince of Peace. And the Advocate, the Holy Spirit, who is His representative, is with us. Hallelujah. Pinalitan mo, Panginoon, ng calmness. Nirelax mo ang aming espiritu sa lahat ng stress, sa lahat ng anxiety, sa lahat ng troubles. Thank you, Lord, for the assurance. And thank you, Lord, for the security of all your promises. That you will provide for us. That you will be with us. That you will protect us. That you will keep us, O God, from all the harms of the enemy. That you will fulfill all your promises. That you will not allow, O God, na kami ay umuwi ng maaga until, Panginoon, your purpose is not done in us. Salamat po ng marami sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Hallelujah! Thank you, Lord, for your presence. Beautiful is our God, the universe will sing.
Hallelujah. Hallelujah. To you, our King. In all the Heaven shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing. Hallelujah. To you, our King. In all the Thank you, Jesus. heaven shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing. Hallelujah. To you, our King. In all the Heaven shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing. Hallelujah. To you, our King. doon sa lahat ng mga nanonood ngayon, saan man kayo naroon, I want to pray for you. Lahat ng viewers natin ngayon, lahat ng may sakit at karamdaman, lahat ng may problema, lahat ng may troubles. Kamuntas natin ating mga kamay para sa ating mga viewers sa oras na ito. Panginoon, hindi namin sila kilala at nakikita. Ngunit sa kanilang pananampalataya, ayon sa kanilang napakinggan ngayong umaga, dalangin ko, Panginoon, sa oras na itong maghari sa kanilang kapayapaan. Maghari sa kanila ang kagalakan. Lord, I pray, O God, for the assurance, the security of your promises, Panginoon, sa kanilang mga buhay, na rebuke every troubles, every anxieties, every stress and distresses in Jesus' name. Lumayas ka sa lahat ng mga anak ng Diyos na nakikinig at sumasampalataya sa iyo, aming Ama, sa pangalan ng Jesus. Pinapalas ang sakit at karamdaman in Jesus' name. And I speak to all your troubles. Silence and be still. Release your calmness, the peace that comes from you. In Jesus' name. Amen and amen. Marami pong salamat, aming Ama, ngayong umaga. Purihin ka, aming Diyos sa langit, at aming maingat ay binabalik sa iyong lahat ng papuri at pagsamba. Ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng, thank you, Lord! Hallelujah!